Mga kabayan, sa wakas, binasag na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang katahimikan matapos magsalita at sagutin ang tanong ng media kaugnay sa umuugong at planong pagpapatalsik o pagpapa-impeach sa Vice Presidente na si Inday Sara Duterte Carpio. Sabi ni PBBM, hindi deserve ni VP Inday na ma-impeach dahil walang dahilan para gawin ito sa kanya. Binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. Samantala sa panig naman ni Vice President Inday Sara Duterte, itutuloy lang niya ang kanyang trabaho at paglilingkod sa taong bayan sa kabila ng mga paninira at planong pagpapa-impeach sa kanya. Ang katunayan niya ay kinausap niya si Pangulong Marcos sa isyu ng impeachment complaint bago siya umalis sa bansa at ito ang sagot sa kanya ng Pangulo. Itutuloy ko lang yung sinabi ko why I think that I still have the trust of President Marcos. So ulitin ko lang, I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about the impeachment. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa mga isyu na pinag-uusapan ngayon sa social media kaugnay sa planong pag-impeach sa Vice Presidente, naniniwala ka ba na wala talagang alam itong si PBBM sa kabila ng kaliwat ka ng paninira ng Kamara sa mag-amang Duterte mula naman sa kampo ni Speaker Romualdez na pinsan at kamag-anak ni Pangulong Marcos Jr. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Sa harap ng maugong na balita ng umano'y planong pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte, binigyang diin ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang patuloy na suporta sa Vice Presidente. Ayon sa Pangulo, hindi nararapat na ma-impeach si VP Sara. Binabantayan namin ng mabuti because we don't want her to be impeached. We don't want her to. She does not deserve to be impeached. So we will make sure that this is something that we will pay very close attention to. Dagdag pa ng punong ehekutibo, hindi na raw bago ang mga ganitong uri ng issue lalo na sa high-ranking officials. Lalo't may ilan anyang individual ang taliwas ang nais sa naging resulta ng nakaraang halalan. So I guess it's just a continuing evolution of that thinking. Na basta ayaw namin dyan, tanggalin natin, impeach natin. Wala naman siguro at wala naman sigurong dahilan kung hindi lang ayaw sa amin. That's not a reason to be impeached. Pinabulaanan din ni Pangulong Marcos Jr. na may lamat na umano ang Uniteam at binigyang diin na mas tumitibay pa ang grupo. Ipinunto rin ng punong ehekutibo ang anyay political development sa grupo nitong mga nakalipas na buwan. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Hindi totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Binigyang diin din ng Pangulo ang maayos na personal na relasyon nila ni VP Sara at wala niya siyang ibang nakikita kundi ang maayos na trabaho nito sa Department of Education. Kumpiyansa naman si VP Sara sa suporta ng punong ehekutibo. Itutuloy ko lang yung sinabi ko why I think that I still have the trust of President Marcos. So ulitin ko lang, I believe I still have the trust of President Marcos Jr. Why? Because before he left, I asked him about the impeachment and he told me the truth that he knows about the impeachment. Lumutang ang isyu ng impeachment laban kay VP Sara matapos tanggalin ng Kamara ang hirit nitong confidential funds para sa susunod na taon at pagsibak kay Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang Deputy Speaker na kilalang kaalyado nito.
Hindi naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may lamat o crack na ang Uniteam Coalition na pinamumunuan niya at ni Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Iginiit ni PBBM na ang kanyang working relationship kay VP Sara na kasama niya sa pagtakbo ng 2022 national elections ay napakaganda at binanggit na sila ay magkaibigang magkaiba sa maraming paraan, ngunit magkapareho rin sa maraming bagay. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, wala niya siyang masabi kundi puro maganda tungkol sa kanyang profesional na antas at trabaho nito sa Department of Education. Kumpiyansa rin ang Pangulo sa mas lumalakas at lumalaki pang samahan ng Uniteam. Para sa kanya, ang mga nagpapakalat ng usapin tungkol sa impeachment para mapalis sa pwesto si VP Sara ay parehong mga individual din na nagpapakalat ng issue para gibain ang Uniteam. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumitibay nga eh. Dumadami yung pumupunta sa lakas, dumadami yung pupunta sa PFP. We are consolidating the unit team. It's actually become bigger and stronger than it was before. So, ayan, wishful thinking. These are the same people that talk about impeachment. They are also the same people that, wala na, nagbaklas-baklas na yung unit team. Di totoo yun. Tignan na lang ninyo mga political developments in the past few months. Okay, so ito na ang pinakamainit na issue sa politika natin ngayon. Impeachment ni VP Sara. Instead na natapos na sana yung issue, yung confidential funds, wala na eh dahil isinorender na ni VP Sara yung kanyang request for confidential funds. So, tapos na ang issue. Itong si Castro biglang nagpalabas ng balita na pinaplano nila ang impeachment. Okay? Kaya kumalat. To a point na pati si President Bongbong Marcos, I think, nasa Hawaii ba siya o nung ini-interview na siya nga nothing. So, we don't want VP Sara to be impeached. She does not deserve to be impeached. Ano pa? Si Speaker Martin Romualdez, kinukulit siya ng media doon sa San Francisco, California. There's no such thing. Wala. Ano pa? Congressman Tulfo, naiwan dito sa Pilipinas, kinukulit din siya ng media. Tulfo, tumatawag din sa kanyang mga aliado sa Congress. So, kalat na yan ngayon. Dito ngayon, si Franz Castro na source, pinuputak din ng mainstream media. Kaya, ito, na-corner na siya, once and for all ni Karen Davila, where is your source? What is your source? Yun na. Sabi niya, it's just a casual conversation sa mga kwento-kwentuhan ng mga lawmakers. Nothing serious. Ibig sabihin, parang Marites. Rena ng Queen Marites pala itong ating Congresswoman Castro. Kaya, ito, believe din ako kay Karen, kahit binabatikos natin kung minsan, was it responsible for you? Karapat-dapat ba sa isang, kung matino kang congresswoman, wala namang basihan dahil casual conversation ba? Bakit mo inilabas? Di ba? Nasupalpal, napahiya itong Franz Castro. Wala, mahina kasi nito eh. Anong sagot niya? Wala pa rin. Casual conversation pa rin. Inaamin niya na she was not responsible enough. Tapos nagbitiw na siya, the leadership is not involved. Ayan. Kung paniwalaan mo yung mga statements na yon ni Congresswoman Castro, lumalabas na wala nga. So, ang advice ng mga CIA, US consultants, as early as now, si Ryan na ang pinakamalakas na kandidato. Sino yon? Si VP Sara. So, merong plano talaga yan. Kaya lang, medyo it has gone out of proportion. Dahil blino up natin sa social media, sumakay na rin ng mainstream media, ito na. So, bakit
sinasabi na ni Franz Castro na leadership is not involved. Hindi ako naniniwala doon. Dahil kumalat na ng gusto, tapos may tinatawag kasi nga testing the waters. Nung flinote nila yung issue na yun, pinakiramdaman ang reaksyon ng taong bayan. Tingin ko, ang reaction is maraming galit. Pati nga ang men in uniform, may mga naririnig na ako na hindi na maligaya sa ginagawa kay VP Sara. Diyan sila ngayon, medyo mag-ingat. Kaya dahil sa ingay natin, ito, analysis ko lang ito. Si Speaker, sinabihan niya na, okay, laylo muna tayo, downplay muna ang issue ng impeachment. Kasi, they have tested the water, magbubumirang sa kanila pag ituloy nila. Yun ang aking basa. Okay?